Ang gabi ay madilim at tahimik, maliban sa tunog ng ulan na tumatama sa salamin ng kotse. Nasa likod ng manibela ang mga kamay ko, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng desisyong ginawa ko kanina. Sa harap ko, ang kalsadang nababasa ng ulan ay tila walang katapusan, parang ang konsensya kong hindi matatakasan. Kasama ko si Clara, ang aking asawa, sa sasakyan kanina. Galit siya at sa tingin ko, may karapatan siyang magalit. Hindi maganda ang naging takbo ng aming relasyon nitong mga huling buwan. Parang naubos na ang pagmamahal namin sa isa't isa at ang natira ay puro sumbatan, sigawan at masakit na salita. Pero ngayong gabi, ang galit niya ay ibang klase. Hindi siya tumigil sa pagsigaw habang tumatakbo ang sasakyan. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat na ginawa ko para sa'yo, para sa atin. Pero ano? Ganyan mo lang ako tratuhin. Sigaw niya habang mahigpit ang hawak sa seatbelt. Hindi ko siya nilingon. Tumutok lang ako sa kalsada, sa ulan, sa bawat patak na parang marahas na bumabagsak sa aking utak. Pakiramdam ko, isang bomba ang sasabog sa loob ng kotse kung sasagot pa ako. Pero hindi ko mapigilan. Hindi mo ba naiisip? Lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa'yo, Clara. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya tayo. Masaya? Akala mo ba hindi ko alam? Alam ko ang ginagawa mo sa likod ng mga mata ko. Alam ko ang mga kasinungalingan mo, ang pagtakbo mo palayo sa akin. Sa isang iglap, parang nawala ang hangin sa loob ng sasakyan. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Alam niya ang tungkol sa lihim ko. Ang kasalanang matagal ko nang tinatago. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya kayang tingnan sa mata. Ngunit hindi ako sumagot. Hindi ko kinaya. Kaya mo bang sabihin sa akin ngayon, harapan, kung ano ang totoo? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng luha at puot. Hindi ko kaya. Tumahimik ako. Pero ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa sigaw. Narinig ko ang paghinga niya. Mabigat. Parang tinutusok ng kutsilyo ang puso niya sa bawat segundo. At doon, nangyari ang hindi inaasahan. Bigla na lang, mula sa gilid ng kalsada, may isang truck na nawalan ng kontrol. Ang headlights nito ay parang dalawang malalaking mata na galit na nakatingin sa amin. Tumama ang takot sa dibdib ko, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagsisigaw si Clara. Sumigaw ako. Ang mundo ay parang bumagal. Ang tunog ng preno ay naghalo sa tunog ng ulan. At sa isang iglap, naramdaman ko ang matinding impact. Ang kotse ay gumulong. Ang katawan ko'y tumama kung saan-saan. Ang huling baga. Bumalik ako sa aming tahanan matapos ang insidente. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang binuksan ko ang pinto. Ang bawat tunog ng mga bisagray parang bulong ng konsensya ko. Ang kwarto'y tahimik, ngunit ang katahimikan nito'y mabigat. Parang may nakatago sa bawat sulok. Iniwan ko siya. Sa gitna ng bagsik ng ulan, sa gitna ng nagbabagang apoy, sa gitna ng sigaw niyang humihingi ng tulong. Pinili kong tumalikod. Pinili kong tumakbo. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noong oras na yon. Ang takot, ang pagkamuhi, ang katotohanang wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hindi ko rin alam kung ano ang mas malala, ang desisyon kong iwan siya o ang kawalan ng pagsisisi noong una. Pero ngayon, bawat oras na lumilipas ay tila binabalikan ako ng mga anino ng gabing iyon. Nagtungo ako sa kusina para kumuha ng tubig, ngunit ang bawat hakbang ko'y parang tinutulak ako palayo sa normalidad. Hindi ko maialis ang mga detalye sa isip ko. Ang kanyang mukha, ang kanyang sigaw, ang kanyang kamay na pilit umaabot sa akin. Naalala ko kung paano siya tumingin sa akin. Hindi lamang takot, kundi pagkabigo. Parang alam niyang iyon na ang wakas. Ininom ko ang tubig, ngunit hindi nito naibsan ang bigat sa dibdib ko. Nagsimula akong maglakad pabalik sa sala nang may naramdaman akong kakaiba. Ang malamig na hangin na dumaan sa likod ng leeg ko'y nagdala ng kilabot. Huminto ako. May bagay na mali. Napansin kong bukas ang kurtina.
na dati lagi kong sinasarado. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa sahig at sa ilalim ng liwanag nito may bakas ng putik, mga yapak na hindi akin. Hinabol ng utak ko ang luhika. Baka pumasok ang tubig ulan kanina. Baka may hayop na nakapasok. Ngunit ang puso ko'y nagsisigaw ng ibang bagay na may presensya rito na hindi ko kayang ipaliwanag. Sinundan ko ang mga yapak papunta sa hagdan. Ang bawat hakbang ko'y bumibigat. Ang bawat tunog ng sahig ay parang boses na bumubulong ng kapahamakan. Pagdating ko sa taas, nanindig ang balahibo ko. Bukas ang pinto ng kwarto namin. Ang kwarto na dati naming pinagsasaluhan. Ang kwarto kung saan sinimulan ng lahat. Kung saan naipon ang sama ng loob. Kung saan unti-unting nawala ang pagmamahal. Hindi ko maalala kung sinarado ko ito kanina. Pero alam kong hindi ito dapat bukas. Dahan-dahan akong pumasok. Ang ilaw mula sa buwan ang tanging gumagabay sa akin. Ang lahat ay tila maayos. Ngunit may naramdaman akong bigat sa hangin. Parang may mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang kama ay nasa gitna. Ang mga unan ay naroon. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa ibabaw ng kama, may isang bagay. Isang piraso ng papel. Lumapit ako upang tingnan kung ano iyon. Alam ko ang ginawa mo. Ang sulat ay diretsyo, walang paligoy-ligoy. Ang tinta ay sariwa. Ang amoy nito'y sumisingaw pa. Ang kamay ko'y nanginginig habang hawak ang papel. Sino ang nagsulat nito? Paano ito napunta rito? Napaatras ako. Ang mga mata ko'y nagmamasid sa bawat sulok ng kwarto. Walang tao. Walang tunog. Ngunit ang puso ko'y bumibilis. Ang takot ay bumabalot sa akin. Bigla, narinig ko ang isang tunog mula sa banyo. Isang mahinang kaskas. Parang may gumagalaw. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero ang mga paa ko'y lumakad papunta roon. Ang kamay ko'y dahan-dahang binuksan ng pinto. Sa loob, wala. Ang ilaw ay nag-iisa, ang salamin ay walang bahid. Ngunit ang bintana, bukas ang bintana. Sumilip ako sa labas, ngunit ang dilim ng gabi parang bumabalot sa lahat. Walang tao, walang galaw. Ngunit bago ko maisara ang bintana, may narinig akong boses. Isang bulong. Halos hindi ko marinig. Bakit mo ako iniwan? Ang boses ay pamilyar, ngunit hindi ko alam kung saan nanggaling. Tumakbo ang dugo ko sa malamig na direksyon. Ang mga mata ko'y naghanap, ngunit wala akong makitang tao. Mabilis kong sinara ang bintana at lumabas ng banyo. Ang kwarto'y nananatiling tahimik, ngunit ang katahimikan nito'y parang bumubulong ng kapahamakan. Bumaba ako sa sala at sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi na ito ang bahay na alam ko. Ang bawat pader ay parang nanunood. Ang bawat sulok ay parang nagtatago ng sikreto. Pagdating ko sa sala, may napansin akong bagay sa lamesa. Isang lumang litrato, larawan naming mag-asawa. Kuha ito noong bagong kasal pa lang kami, noong panahon na walang galit, walang lungkot. Ngunit may kakaiba sa larawan. Ang mukha niya'y may guhit. Parang may gumawa ng marka gamit ang kuko, habang ang mukha ko'y nananatiling buo. Sa likod ng litrato, may nakasulat muli. Hindi mo ako matatakasan. Ang mga kamay ko'y bumitaw sa litrato, at ito'y bumagsak sa sahig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Ang mga mata ko'y muling tumingin sa paligid, ngunit ang katahimikan ay nagtatago ng kung anong presensya. Napalunok ako. Ang pawis ay tumutulo sa noo ko. Hindi siya dapat buhay. Hindi siya dapat narito. Ngunit sa bawat segundo, mas lalong lumilinaw ang katotohanan. Bigla, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa likod ko. At bago pa ako makalingon, may narinig akong mahinang halakhak, isang pamilyar na halakhak na tumagos hanggang sa kaluluwa ko. Nagising ako sa gitna ng kadiliman. Ang pawis ko'y bumabaha sa aking katawan. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat ng konsensya na patuloy na yumayakap sa akin. Hindi ko maalis ang mga larawan sa aking isipan. Ang mukha ni Clara, ang huling beses na tiningnan niya ako bago ko siya iniwan
sa sasakyan na halos durog na sa gilid ng bangin. Nawala ang mga sigaw niya sa hangin, ngunit ang tunog ng kanyang tinig ay parang sirang plaka na tumutugtog sa utak ko. Sinadyang kong iwan siya roon. Alam kong walang pag-asang makaligtas siya. Alam kong wala siyang laban. Ngunit bakit tila buhay siya sa bawat sulok ng bahay? Ang mga bulaklak sa mesa na hindi ko naman binili. Paborito niyang rosas. Ang musika sa radyo na biglang tumutugtog. Ang kantang madalas niyang awitin. Kahit ang bango sa hangin, ang amoy ng kanyang pabango na matagal nang naubos. Hindi ko alam kung nasisiraan na ba ako ng ulo o may gumugulo sa akin. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko maitatangging may presensya siyang bumabalot sa akin, gaya ng malamig na hangin sa gabi. Hindi ko na kinaya ang tensyon sa bahay, kaya nagpasya akong lumabas. Sa dilim ng gabi, ang paglalakad ko sa madilim na eskinita ay tila isang paglalakbay sa aking sariling impyerno. Ang bawat tunog ng yapak ko ay nagiging mas malakas sa aking pandinig, parang bumubulong ang mundo ng mga kasalanan ko. Hindi ko napansin ang isang tao sa likod ko hanggang sa naramdaman ko ang malamig na bagay na tumama sa balikat ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang piraso ng papel na dahan-dahang bumagsak sa lupa. Sinundan ko ito ng tingin at nang buhatin ko, naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang sulat ay nakasulat sa pamilyar na tinta. Pamilyar na sulat kamay. Sulat iyon ni Clara. Alam ko ang ginawa mo. Parang naubos ang hangin sa paligid ko. Napatingin ako sa paligid, ngunit walang tao. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin, pero hindi iyon nakakapagpakalma sa akin. Tumakbo ako pauwi, hinahabol ng sariling takot, hinahabol ng multo ng aking kasalanan. Pagdating ko sa bahay, tumambad sa akin ang isang tanawin na nagpahinto sa aking paghinga. Sa mesa, may isa pang sulat. Kumusta ang gabi mo, mahal? Nakasulat sa papel. Ang tono ng mensahe ay parang pabirong tanong, ngunit alam kong may mas malalim itong ibig sabihin. Paano ito nangyari? Paano niya nalaman? Ang mas mahalaga, paano siya nakakapagsulat kung patay na siya? Naglaho ang mga sagot sa tanong ko nang marinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa banyo. Tumakbo ako papunta roon, nanginginig ang mga kamay sa pagkakahawak sa doorknob. Binuksan ko ang pintuan at doon ko nakita ang isang pulang marka sa salamin ng banyo. Hindi mo ako malilinlang, nakasulat gamit ang tila dugo. Napaatras ako, ang mga binti ko'y tila tuod na hindi makagalaw. Ang pintuan sa likod ko ay biglang sumara at naramdaman ko ang malamig na hangin na parang hinihipan ng batok ko. Clara, tanong ko. Bagamat alam kong walang sagot, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sagot na maaari kong marinig. Hindi ko alam kung paano siya nakaligtas, kung paano siya nabuhay, ngunit alam kong may plano siya. May dahilan kung bakit hindi siya sumugod sa akin ng harapan. Pinaglalaruan niya ako. Sinisira niya ang bawat hibla ng katinuan ko. Habang nakatayo ako roon, narinig ko ang tunog ng telepono sa sala. Tumakbo ako palabas ng banyo. Iniwan ang pintong biglang bumukas ng mag-isa. Sinagot ko ang telepono at narinig ko ang isang pamilyar na tinig. Ang tinig ni Clara. Kumusta ang buhay mo nang wala ako, mahal? Malamig niyang tanong. Puno ng galit ngunit may halong pinot mapanlinlang na lambing. Hindi ako makapagsalita. Ang mga kamay ko'y nanginginig at ang telepono'y halos mahulog sa lupa. Akala mo ba'y tapos na tayo? Dagdag niya bago biglang nagputol ang linya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tumakbo ako palabas ng bahay, iniwan ang lahat. Ang mga sulat, ang mga marka, ang banyo. Ang hangin sa labas ay malamig. Ngunit hindi iyon sapat para maibsan ang init ng takot na bumabalot sa akin. Sa gitna ng kalsada, napahinto ako nang may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang babae sa dilim. Ang kanyang silweta'y pamilyar, ngunit hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon ko napansin ang kanyang suot.
punit na damit, may bahid ng dugo, ang parehong damit na suot ni Clara noong araw ng aksidente. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magdesisyon para sa akin? Tanong niya. Ang tinig niya'y puno ng lamig na tila yelo. Hindi ako makagalaw. Ang bawat salita niya'y parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko. At bago ko pa mahanap ang lakas para tumakbo, naramdaman ko ang matalim na bagay na tumama sa tagiliran ko. Napasigaw ako, ngunit walang nakarinig. Ang dilim ng gabi, sa pagmamadali kong makatakas sa bangungot na dulot ng aksidente, halos hindi ko na maalala ang eksaktong mga detalye ng gabing iyon. Ang mukha ni Clara, ang aking asawa, ay naaninag ko sa huling sandali. Nagmamakaawa, umiiyak, umaasa. Ang tunog ng kanyang boses, ang sigaw niya, ay parang mga pako na nagtatagos sa aking utak. Pero sa halip na bumalik, sinarado ko ang pinto ng sasakyan, pinaharurot ito, at iniwan siyang nagdurusa sa gitna ng kadiliman. Ginawa ko yon dahil alam kong wala ng pag-asa. Sa isip ko, siya'y patay na. Ilang taon ang lumipas. Binago ko ang lahat. Ang pangalan ko, ang trabaho ko, pati tirahan ko. Nagpatuloy ang buhay ko na parang walang nangyari. Ngunit kahit anong pilit kong burahin ang nakaraan, may mga gabi na bumabalik ang alaala ng kanyang mukha. Parang multo, patuloy siyang umaaligid sa bawat sulok ng isipan ko. May mga araw na iniisip kong tama ang naging desisyon ko, na wala akong magagawa para iligtas siya. Pero may mga gabi na nararamdaman kong isa akong duwag, isang walang kwentang tao. Nagpakasal ako sa ibang babae, si Teresa. Siya ang naging dahilan kung bakit nagawa kong magpatuloy sa buhay. Sa tuwing kasama ko siya, nararamdaman kong may posibilidad na makalaya ako sa anino ng nakaraan. Siya ang liwanag sa madilim kong mundo, ang tahimik na pahinga sa magulong konsensya. Pero kahit gaano ko siya kamahal, may mga bagay na hindi ko maamin sa kanya. Lalo na ang tungkol kay Clara. Isang gabi, habang nasa hapunan kaming dalawa, may natanggap akong sulat mula sa di kilalang tao. Isang puting sobre, walang pangalan, walang pahiwatig kung kanino galing. Binuksan ko ito nang may kaba sa dibdib. Ang laman nito ay isang larawan. Napalunok ako nang makita ang nasa harap ko. Si Clara. Buhay siya. Ang larawan ay malinaw na kinuha kamakailan lang. Sa likod ng litrato'y may nakasulat na mensahe. Alam ko ang ginawa mo. Parang bumaliktad ang mundo ko. Paano ito posible? Paano siya nakaligtas? At paano niya ako natagpuan? Ang mga tanong ay nag-uunahang sumiksik sa utak ko. Nang mapansin ni Teresa ang pamumutla ko, tinanong niya kung ayos lang ako. Tumango ako. Pilit na ngumiti. Pero ang kamay ko'y nanginginig habang hawak ang larawan. Simula noon, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang mga pangyayari. Isang gabi, may tumawag sa telepono. Nang sagutin ko, wala akong narinig, kundi ang tunog ng malalalim na paghinga. Kinabahan ako. Sa susunod na araw, may dumating na pakete sa bahay. Sa loob nito'y isang sirang manika. May nakapulupot na piraso ng laso na kulay pula. Katulad ng lasong palaging suot ni Clara noong buhay pa siya. Ang bawat araw ay nagiging mas nakakatakot. Parang may nanonood sa akin. Parang may mga mata sa dilim na hindi ko matakasan. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi ko na kayang tiisin ang takot. Nagpasya akong sabihin kay Teresa ang lahat. Hindi ko na kayang itago ang kasinungalingan. Hindi ko na kayang pumikit sa harap ng katotohanan. Habang nag-uusap kami sa sala, ikinuwento ko ang buong kwento. Mula sa aksidente, sa desisyon kong iwan si Clara, hanggang sa natanggap kong mga mensahe. Hindi ko alam kung paano magre-react si Teresa, pero alam kong kailangan kong maging tapat. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya ako. Parang sinusukat ang bawat salita ko. Ang mukha niya'y walang emosyon, pero ang mga mata niya'y puno ng tanong. Clara? Tanong niya sa wakas, halos pabulong. Tumango ako, naghintay sa magiging sagot niya. Alam mo ba kung sino siya? Tanong niya ulit, mas matigas na ang boses. Umiling ako. Hindi ko alam, pero sigurado akong buhay siya.
at sigurado akong gusto niyang gumanti. Tumayo si Teresa, naglakad papunta sa kusina at bumalik na may hawak na kutsilyo. Kung buhay siya, kailangan nating maging handa. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa atin. Sabi niya, mariing nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung matatakot ako o magpapasalamat sa tapang niya. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang may kumatok sa pinto. Pareho kaming natigilan, ang puso ko'y parang tumigil sa pagtibok. Sino ang maaaring nasa labas? Hindi kami gumalaw. Tumagal ang katahimikan. Nang tumingin ako kay Teresa, nakita ko ang takot sa kanyang mata. Takot na hindi ko pa nakikita kailanman. Lumapit ako sa pinto, dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko'y parang may bigat ng 1,000 bato. Nang hawakan ko ang doorknob, naramdaman ko ang lamig nito sa aking palad. Huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto, at tumambad sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kahon. Maliit, maingat na nakabalot. Walang tao sa labas. Kinuha ko ito, dinala papasok at inilagay sa mesa. Nang buksan ko ang kahon, bumungad sa akin ang isang pulang laso at ang wedding ring ni Clara. Ang singsing na nawala sa aksidente. Sa ilalim ng singsing ay may nakasulat na mensahe sa papel. Magsisimula na ang laro. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagtatago, akala ko'y ligtas na ako sa multo ng nakaraan. Ang bahay na ito sa kabundukan ay tahimik, malayo sa mga mata ng mundo. Pero kahit gaano kalayo ang narating ko, may mga gabi pa rin na bumabalik sa akin ang kanyang mukha. Ang mukha ni Lila, ang asawa kong iniwan sa gitna ng aksidente. Ang kanyang mata, puno ng takot, ang sigaw niyang humihingi ng tulong. Hindi ko na matanggal sa isip ko ang huling eksenang yon, kung paanong pinili ko ang sarili kong buhay kaysa sa kanya. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong kapitan ang ideya na tapos na ang bangungot na yon. Wala na siya. Hindi siya maaring bumalik. Pero may bahagi sa akin na hindi lubos na naniniwala, lalo na sa mga mahihinang tunog na naririnig ko tuwing gabi. Mga yapak sa sahig, ang pagbukas ng mga pinto, kahit wala naman akong inaasahang bisita. Sinisigurado kong laging nakalak ang mga bintana. Pero bakit parang may malamig na hangin na sumisingaw mula sa kusina? Hindi ko alam kung paranoia ba ito o kung may mas malalim pang nangyayari. Isang gabi, habang nakaupo ako sa madilim na sala, nakarinig ako ng tunog mula sa itaas na kwarto. Bigla akong tumayo. Hawak ang isang baseball bat na nakuha ko sa storage. Ang tibok ng puso ko'y bumilis. Pakiramdam ko'y nararamdaman na niya ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay tila bumibigat sa akin. Nang makarating ako sa pinto ng kwarto, binuksan ko ito ng marahan, halos hindi humihinga. Wala. Walang tao. Pero ang bintana, na sigurado akong sarado kanina, ay bukas na. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka hangin lang ang may kagagawan, pero paano? Paano mabubuksan ang isang bintanang may lock mula sa loob? Umiling ako, nilinis ang isip, at sinara ang bintana. Bumaba ulit ako sa sala. Iniisip na baka naisip ko lang ang lahat, pero hindi iyon ang katapusan. Kinabukasan, nakatanggap ako ng sulat sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan, walang marka, isang simpleng piraso ng papel na may nakasulat. Natatandaan mo ba ang gabing yon? Napalunok ako. Sino ang nagbigay nito? Walang ibang tao sa lugar na ito maliban sa akin. Sinubukan kong huwag pansinin. Pinunit ko ang papel at itinapon, pero ang mensahe ay nanatili sa utak ko, paulit-ulit na bumabalik na tila isang sirang plaka. Papalipas ang mga araw, dumami ang mga kakaibang bagay. Ang mga ilaw sa bahay ay biglang namamatay kahit bagong palit ang mga bombilya. Ang tunog ng pagtawa, mahina ngunit malinaw, ay naririnig ko kahit mag-isa ako sa kwarto. At ang mga sulat, dumarami ang mga sulat. Sa tuwing magigising ako, may bagong papel na nakapatong sa lamesa o nakadikit sa salamin sa banyo. Hindi mo ako matatakasan. Nakikita kita. Handa ka na ba? Ang takot ay sinakmalang buo kong pagkatao.
Sinubukan kong tawagan ang mga dating kaibigan pero wala ni isa ang sumasagot. Parang iniwasan na nila ako o baka may mas malalim pang dahilan. Napaisip ako, may kinalaman ba ito kay Lila? Sa aksidente? Sa ginawa ko? Bawat araw ay parang isang malupit na laro ng pag-iisip at nararamdaman kong unti-unti akong nauubos. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagkalabog mula sa kusina. Agad akong bumangon, hawak muli ang baseball bat. Nang makarating ako sa kusina, nakita ko ang isang anino, isang figura na hindi ko maaninag ng buo, nakatayo sa gilid ng mesa. "Sino ka?" Sigaw ko, pero walang sagot. Biglang umikot ang figura at sa ilalim ng dim na ilaw, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Lila. Siya. Walang duda. Ang kanyang mukha ay may mga peklat, ang kanyang balikat ay tila may pilat mula sa aksidente. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Bakit mo ako iniwan?" Tanong niya. Ang boses niya ay malamig, matalim, na parang hinihiwa ang puso ko. Hindi ako nakasagot. Ang bibig ko'y bumuka, pero walang salitang lumabas. Ang bat na hawak ko ay biglang bumigat sa mga kamay ko. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko ay tila nakapako sa sahig. "Hindi ako namatay, Hector," dagdag niya. "Pero dapat ikaw ang namatay. Ikaw ang dapat nawala." Bigla niyang hinawakan ang isang kutsilyo mula sa mesa. Ang tingin niya sa akin ay parang isang hayop na handa niyang lapain. Tumatakbo ang isip ko. Ano ang gagawin ko? Kakayanin ko ba siya? Pero bago pa ako makagalaw, biglang bumukas ang likurang pinto at tumama ang malamig na hangin sa aking likod. Sa gilid ng mata ko, may isa pang figura na pumasok. Hindi siya nag-iisa. Nakatutok ang mga mata ko sa pintuan ng lumang bahay na yon. Ang bawat pulso ng dugo sa mga ugat ko'y tumitibok ng parang tambol. Sa loob ng bahay na ito, may sagot sa mga tanong na ilang linggo nang bumabagabag sa akin. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila bumalot sa akin, ngunit ang init ng kaba sa dibdib ko'y mas matindi pa sa anumang lamig. Nakatayo ako roon, nanghihinayang, nanginginig at may halong takot. Hindi sa kung ano ang maaring mangyari sa akin, kundi sa kung sino ang naghihintay sa loob. Sinadya kong iwan si Lara sa gabing iyon. Alam kong hindi ko na siya maililigtas. Ang sasakyan namin ay sumabog sa gilid ng bangin matapos naming mag-away tungkol sa pera, sa mga kasinungalingang itinago ko, at sa mga lihim na hindi niya kailanman dapat nalaman. Nang makita ko siyang duguan, halos hindi na gumagalaw. Alam kong iyon na ang pagkakataon ko. Hindi ko siya tinulungan, kahit kaya ko. Tumakbo ako, iniwan siya roon. Iniisip na wala nang makakakita sa akin, walang makakaalam ng ginawa ko. Akala ko, patay na siya. Ngunit mali ako. Makalipas ang 3 buwan, nagsimula akong makatanggap ng mga sulat. Walang pangalan, walang address, pero malinaw ang mensahe. Alam niya. Alam ni Lara ang ginawa ko. Ang bawat sulat ay puno ng galit, paninisi, at mga detalyeng tanging siya lamang ang makakaalam. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay parang mga kutsilyong tumatarak sa konsensya ko. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakaligtas, pero ang mas kinatatakutan ko ay kung paano niya pumasok ako sa kwarto. Ang mga hakbang ko'y mabigat ngunit maingat. Parang bawat galaw ay nagdadala ng bigat ng aking konsensya. Ang dilim ng silid ay tila sumasalamin sa pagkakulong ng puso ko. Sa bawat paghinga, naririnig ko ang tunog ng mga patak ng ulan sa bintana. Sa mga panahong ito, tila ang mundo ay nagiging tahimik na saksi ng aking mga kasalanan. Pero hindi ko inakalang ang katahimikan ng gabi ang maghahatid sa akin sa pinakamalaking balakid ng buhay ko. Sa gitna ng silid, naroon ang lumang kahon na may mga sulat na iniwan ko mula sa aming mga unang taon bilang mag-asawa. Hindi ko alam kung bakit ko ito binuksan. Siguro'y naghahanap ako ng sagot, ng kapatawaran, o kahit anong palusot para sa ginawa ko sa kanya.
Ang bawat liham ay puno ng mga pangako na aking binitiwan. Mahal kita. Wala akong ibang mamahalin kundi ikaw. Ngunit lahat ng iyon ay walang saysay ngayon. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya pinili. At sa totoo lang, hindi ko siya iniligtas noong gabing iyon. Sa gabing gumuhit sa aming kapalaran, pinili kong takasan ng responsibilidad. Pinili kong iwan siya. Ang sumabog na sasakyan, ang apoy na tumutupok, ang kanyang mga sigaw. Lahat iyon ay hindi ko kayang balikan. Tumakbo ako, hindi dahil wala akong magagawa, kundi dahil natakot akong harapin ang buhay na kasama siya. Iniwan ko siya at naniwala akong wala nang pagbabalik. Pero maling-mali pala ako. Magbabalik siya at bumalik siya hindi bilang ang aking asawa, kundi bilang isang anino ng paghihiganti. Bigla akong napalingon nang marinig ang tunog ng yapak sa likod ko. Sa unay inisip kong baka ang ulan lang ang nagpapaingay sa bubong, pero naramdaman ko ang kakaibang presensya. Napakahina ng tunog, ngunit sapat upang magdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Lumapit ako sa pinto at siniguradong nakasara ito. Lahat ng bintana ay nakakandado rin. Ngunit bakit parang may tao sa loob ng bahay? Sa bawat segundo, bumibigat ang tensyon. Pakiramdam ko'y may mga mata na nakatitig sa akin, nanonood, nagmamatsyag. Kinuha ko ang flashlight na nakaabang sa mesa. Sa kadahan-dahang lumakad, patungo sa kusina. Ang liwanag nito'y mahinang tumama sa madidilim na sulok ng bahay, ngunit wala akong nakitang kakaiba. Hanggang sa narinig ko ang tunog ng mga kaldero sa ilalim ng lababo. May gumagalaw. Hindi ko na napigilang sumigaw. Sino ka? Lumabas ka! Walang sagot. Tumahimik ang lahat. Ngunit ang puso ko'y parang tambol na walang tigil sa pagtibok. Nagpasya akong buksan ang mga kabinet, isa-isa. Sa unang kabinet, wala. Sa pangalawa, wala rin. Sa pangatlo, naroon ang isang piraso ng papel na may sulat kamay. Kinuha ko ito. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang nakasulat. Hindi mo ako kayang takasan. Biglang naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Ngunit sa bawat segundo, nararamdaman kong papalapit ang presensya ng isang tao. O kung ano man iyon. Tumakbo ako patungo sa sala, hinahanap ang telepono, ngunit sa sandaling kunin ko ito, isang malakas na ingay ang muling bumalot sa bahay. Bumagsak ang isang plorera at ang mga bubog nito'y nagkalat sa sahig. Parang sinadya ang lahat ng nangyayari. Parang may nagpapakita ng lakas upang iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang mga ilaw sa bahay ay biglang nag-flash, parang kinokontrol ng kung anong puwersa. Ang aking paghingay bumilis, habang ang bawat sulok ng bahay ay tila nagiging mas madilim at mas makitid. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang pinto sa harapan ay biglang bumukas ng malakas. Ngunit nang tumakbo ako papalabas, bigla itong sumara sa harapan ko na para bang may humarang na puwersa. Huwag kang magtangkang tumakas. May boses na bumulong sa likod ko. Napakahina, ngunit tila bumalot sa buong pagkatao ko. Lumingon ako at sa wakas, nakita ko siya. Nakaupo siya sa sira naming sofa. Ang kanyang katawan ay balot ng mga marka ng sugat. Mga sugat na alam kong mula sa aksidente. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Ngunit ang kanyang mukha ay may ngiti na nagdudulot ng kilabot. Ang kanyang presensya ay hindi na parang tao. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong hindi ito natural. Akala mo ba'y makakatakas ka sa akin? Tanong niya. Ang boses niya ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila kinontrol ng kanyang galit. Alam mo bang naririnig kita noong gabi ng aksidente? Naririnig ko ang bawat hakbang mo habang tumatakbo ka palayo. Sinadya mo akong iwan. Pero hindi ako namatay. Hindi ako naglaho. At ngayon, narito ako upang ipakita sa'yo kung ano ang tunay na hustisya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang lahat ng takot,
lahat ng pagsisisi, lahat ng galit. Naghalo-halo sa loob ko. Hindi ko sinasadya. Ang tanging nasabi ko, ngunit alam kong kasinungalingan yon. Alam kong pinili ko siyang iwan dahil sa sarili kong kasakiman. Ngunit sa halip na sagot, tumayo siya mula sa sofa at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya'y parang umaalog sa buong bahay. Sa wakas, naramdaman ko ang malamig niyang kamay na humawak sa aking mukha. At bago pa niya sabihin ang susunod na mga salita, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa likod. Paglingon ko, may ibang tao sa likod ko, isang anino, ngunit hindi ko maaninag kung sino. Nang gabing yon, bumalik ako sa bahay na may kaba sa dibdib. Ang dilim ay parang kumot na nakabalot sa paligid at ang bawat tunog ng aking mga hakbang ay tila sumisigaw sa katahimikan ng kalye. May kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin, isang halo ng takot at pagdududa. Sa loob ng maraming linggo, pakiramdam ko'y may nagmamasid sa akin, gaya ng isang aninong hindi mo maalis sa likod mo kahit saan ka magtungo. Binuksan ko ang pintuan ng bahay. Ang mga ilaw ay nakabukas, ngunit walang tao sa loob. Tahimik, malinis, walang makikitang bakas ng presensya. Ngunit sa isang iglap, napansin ko ang isang bagay na hindi tama. Ang mesa sa sala, ang mga gamit na dati kong iniayos ng maingat, ay tila iniba ang posisyon. Ang isang baso ay nasa gilid, malapit ng mahulog. Ang isang silya ay bahagyang nakabaligtad. Hindi iyon ang itsura ng bahay nang iniwan ko ito kaninang umaga. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Baka ako lang ang nagkamali ng iniisip. Bulong ko sa sarili habang inaayos ang mga gamit. Ngunit habang gumagalaw ang mga kamay ko, naramdaman kong nanlalamig ang aking mga palad. May kung anong hindi maipaliwanag na presensya sa bahay. Parang may nanonood sa akin. Hindi ko man makita, pero alam kong naroon siya. Dumaan ang ilang minuto at sinubukan kong ibalik ang normalidad. Pumunta ako sa kusina upang maghanda ng hapunan, ngunit nang buksan ko ang refrigerator, bumungad sa akin ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Isang piraso ng papel ang nakadikit sa loob at sa ibabaw nito ay nakasulat ang mga salitang, "Alam ko ang ginawa mo." Tumigil ako. Hindi ko alam kung paano ko dapat tumugon. Sino ang naglagay nito? Paano sila nakapasok sa bahay ko? Ang bawat tanong ay bumubuo ng panibagong takot sa loob ko. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay, sino ang nagsulat nito? Sa puntong yon, bumalik sa akin ang alaala ng gabing yon. Ang gabi kung kailan iniwan ko siya. Ang aksidente, ang sigaw niya, ang galit kong desisyon. Pinili kong magsinungaling sa lahat. Pinili kong burahin ang lahat ng bakas ng aking kasalanan. Sa loob ng maraming buwan, iniisip ko na tapos na ang lahat, na wala nang babalik upang guluhin ako. Ngunit hindi pala. Ang multo ng nakaraan ay bumalik. Mas buhay pa kaysa sa dati. Hinablot ko ang papel, pinunit ito, at itinapon sa basurahan. Hindi ko hahayaan na kontrolin ako ng takot. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang mga salitang yon. Alam ko ang ginawa mo. Sino ang may alam? At paano? Pumunta ako sa kwarto upang magpahinga. Ngunit bago ako makarating, muli akong natigil. Ang pintuan ng kwarto ay bahagyang nakabukas. Hindi ko naalala na iniwan ko itong bukas bago ako umalis kanina. Nagduda ako, ngunit ang pagod at takot ay nagtulak sa akin na huwag na lang pansinin ito. Kailangan ko ng pahinga. Kailangan kong kalmahin ang sarili ko. Pagpasok ko sa kwarto, napansin kong may nakapatong na envelope sa ibabaw ng kama. Ang pangalan ko ang nakasulat sa harapan nito gamit ang pulang tinta. Ang pagtibok ng puso ko ay bumilis. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at doon ko nakita ang isang litrato. Litrato namin ng asawa ko. Ang huli naming larawan bago ang aksidente. Sa likod ng litrato, may nakasulat ulit. Hindi mo ako masusuklian. Ang mga kamay ko ay nanginig. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Sino ang nagpapadala ng mga mensahe? Siya ba? Paano kung buhay siya?
Ngunit imposible iyon. Nandyan ako. Nakita ko ng walang pag-aalinlangan na hindi siya nakaligtas. Napailing ako at sinubukang huwag magpadala sa paranoia. Ngunit kahit paano ko pigilan ang sarili, ang takot ay kumakain sa akin. Sa gitna ng pag-iisip ko, bigla kong narinig ang tunog ng mga yapak. Malalakas, mabibigat. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tunog, ngunit unti-unti itong papalapit. Mula sa sala, naririnig ko na tila may bumubukas na pinto. Tumayo ako, hawak ang baseball bat na nakadisplay sa gilid ng kwarto. Hindi ako papayag na basta-basta na lang akong masaktan. Lumabas ako, dahan-dahan, bawat hakbang ay maingat. Pagdating ko sa sala, wala akong nakita. Lahat ay tahimik. Ngunit bago ko pa maabot ang pintuan, naramdaman kong may malamig na hangin sa likod ko. Hindi ko alam kung paano, ngunit may presensya doon. Isang aninong hindi ko mawari. Nang lingunin ko ang likod ko, isang babae ang nakatayo sa harapan ng bintana. Basang-basa ang kanyang buhok, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay galit na nakatitig sa akin. Siya, ang asawa ko. Ang babaeng iniwan ko upang mamatay. Bago pa man ako makagalaw, bigla sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, naglalakad ako sa makipot na eskinita na tila nilamon ng kawalan. Ang bawat hakbang ko'y may bigat. Ang bawat paghinga ko'y parang may nakadikit na tinik sa aking lalamunan. Isang linggo na mula nang tumanggap ako ng sulat na may pawang pananakot, sulat na nagsasabing alam niya ang ginawa ko sa gabing iyon, ang gabing iniwan ko si Clara. Ang sulat ay walang pangalan, walang pahiwatig kung sino ang nagpadala. Ngunit malinaw ang mensahe. Hindi mo ako matatakasan. Alam ko ang lahat. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Ang tanong ko lang ay kung paanong nagawa ito ni Clara. Paano siya nakaligtas? Paano siya nabuhay? Hindi ko na kayang baliwalain ang mga pangyayari. Ang una yang tila bangungot na tunog ng telepono sa hating gabi. Ngunit sa tuwing sinasagot ko, walang boses sa kabilang linya. Tanging tunog ng mabigat na paghinga. Ang ikalaway ang mga maliliit na bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang basag na salamin sa banyo, ang mga yapak sa sahig, na tila may dumaan, kahit mag-isa lang ako sa bahay. At ngayon, ang sulat na parang suntok sa dibdib. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa eskinita. Ang lugar na ito'y malayo sa kabihasnan, tila isang patibong. Ngunit ang sulat ay may direksyon, may pahiwatig na dito ko siya makikita. Sa kabila ng takot, mas nananaig ang kuryosidad, ang pangamba, ang guilt na bumabalot sa akin. Pagliko ko sa isang sulok, may nakita akong anino, isang babae. Basa ang kanyang suot dahil sa ulan, ngunit ang kanyang postura'y matibay, matigas. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay parang multo ng nakaraan. Ang bawat pagpatak ng ulan, sa lupa'y tila musika ng trahedya. Clara? Tanong ko, ngunit ang aking tinig ay halos hindi marinig dahil sa pagdagundong ng ulan. Hindi siya sumagot, ngunit unti-unti siyang lumapit. Ang kanyang hakbang ay mabagal, ngunit bawat hakbang ay parang dagok sa dibdib ko. Ang puso ko'y nagwawala sa kaba, sa takot, sa guilt, na matagal ko nang pinipilit kalimutan, hanggang sa tumigil siya sa harapan ko. Sa wakas, naaninag ko ang kanyang mukha. Hindi ko maipaliwanag kung anong naramdaman ko. Ang kanyang mga matay puno ng galit, puno ng sakit, ngunit higit sa lahat, puno ng determinasyon. Parang mata ng isang taong hindi na natatakot mamatay o pumatay. Iniwan mo ako, wika niya. Malamig ang boses, ngunit bawat salita ay parang palaso sa puso ko. Iniwan mo ako para mamatay. Sa loob ng madilim na silid, naririnig ko ang unti-unting paglagitik ng sahig sa bawat hakbang ng isang taong paparating. Ang malamig na hangin ay tila sumasabay sa bigat ng aking paghinga. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito.
Pero ang bawat sulok ng lugar na ito ay nagsasabing, hindi ako ligtas. Ang liwanag ng kandila sa mesang kahoy ay nagkikislapan, parang nagbabanta na mawawala anumang oras. Nasa harapan ko ang isang lamesa na puno ng mga papel, litrato, at mga bagay na pamilyar, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit naririto ang mga ito. May isang litrato na nakuha ang atensyon ko. Ang mukha ni Lila, ang asawa kong iniwan sa aksidente, ay nakapaskil doon, pero hindi siya ang dating Lila na kilala ko. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng galit. Ang kaniyang mga labi ay parang nanunuya, at ang likuran ng litrato ay may nakasulat na mga salitang nagpapataas ng balahibo ko, hindi mo ako matatakasan. Ang tunog ng mga yabag ay tumigil. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa tunog na una kong narinig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero ang katawan ko ay nag-umpisang gumalaw ng kusa. Lumapit ako sa pinto, iniangat ko ang aking kamay, pero bago ko pa ito nahawakan, may narinig akong mahinang pagtawa mula sa likuran ko. Paglingon ko, nandoon siya, si Lila. Pero hindi siya ang Lila na iniwan ko sa kalsada. Ang kaniyang mukha ay may mga peklat, ang kaniyang buhok ay magulo, at ang kaniyang mga mata ay parang apoy na naglalagablab. Nakasuot siya ng itim na damit at hawak niya ang isang bagay na kumikinang sa kaniyang kamay. Isang kutsilyo. Akala mo ba, Ramon, tapos na ang lahat noong iniwan mo ako? Tanong niya. Ang tinig niya ay mabigat, puno ng poot. Hindi ko mahanap ang mga salita para sumagot. Ang bibig ko'y tuyo at ang mga tuhod ko'y nanginginig. Ang lahat ng alaala ng gabing yon ay bumalik sa akin. Ang sigaw niya habang sinubukan niyang kumapit sa bintana ng kotse. Ang pagbilis ng takbo ko habang iniwasan ang mga sasakyan at ang desisyon kong iwan siya sa gilid ng kalsada habang dumarating ang truck na hindi niya naiwasan. Lila, hindi ko sinasadya. Bulong ko, pero alam kong wala itong halaga. Ang lahat ng ginawa ko ay sinadya. Sinadya kong takasan siya. Sinadya kong iwan siya sa panganib para mapawi ang mga problema namin, ang mga away, at ang pasaning dala niya sa buhay ko. Pero hindi ko inakala na mabubuhay siya. At ngayon, narito siya, humihingi ng hustisya sa paraang nakakatakot. Lumapit siya sa akin, mabagal. Bawat hakbang ay parang martilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako o haharapin siya. Pero ang mga paa ko'y tila nakapako sa sahig. Ang mga mata ko'y nakatuon sa kutsilyo. At ang utak ko'y nagsisimula ng mag-isip ng paraan para makaligtas. Iniwan mo ako, Ramon. Hindi mo man lang ako tiningnan kung buhay pa. Hindi mo man lang ako tinanong kung kaya ko pang huminga. Tumakbo ka. Pinabayaan mo ako. Pero alam mo ba kung anong mas masakit? Tanong niya habang unti-unting pinapakita ang mga peklat sa kaniyang braso. Ang mas masakit ay ang malaman na hindi ka man lang nagsisi, na kahit isang beses hindi mo ako naisip. Lila, ginagawa ko lang ang tama para sa atin. Hindi ko alam na mabubuhay ka. Tumataas ang boses ko, pero alam kong wala itong epekto. Ang galit sa kaniyang mukha ay hindi mapapawi ng mga paliwanag. Ang mga hakbang niya'y mas bumibilis at ang distansya namin ay unti-unting nawawala. Bago pa siya tuluyang makalapit, mabilis akong kumilos. Hinablot ko ang mesang kahoy at itinulak ito sa pagitan namin. Tumama ang mesa sa kanya at bumagsak siya sa sahig. Ang kutsilyo ay nalaglag sa tabi niya. Agad akong tumakbo sa pintuan. Binuksan ito at lumabas sa madilim na pasilyo. Ang paligid ay puro anino, parang isang maze na hindi ko alam kung saan ang daan palabas. Naririnig ko ang sigaw niya mula sa silid. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw, puno ng galit at sakit. Hindi mo ako matatakasan, Ramon. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Ang tunog ng boses niya ay parang halimaw na gumagapang sa likuran ng utak ko. Hindi ko alam kung paano ko siya nalampasan, pero ang adrenaline sa katawan ko ay nagtulak sa akin na tumakbo ng mas mabilis. Sa wakas,
Nakarating ako sa isang pintuan na tila palabas. Binuksan ko ito at ang malamig na hangin ng gabi ay bumungad sa akin. Nasa gitna ako ng isang madilim na kagubatan at ang liwanag ng buwan ay nagiging tanging gabay ko. Tumakbo ako. Hindi ko iniisip kung saan ako pupunta. Ang mahalaga, makalayo ako kay Lila. Pero habang tumatakbo, naramdaman ko ang malamig na bagay na tumama sa likod ko. Bumagsak ako sa lupa at naramdaman ko ang sakit na gumapang sa buong katawan ko. Pagtingin ko, naroon siya, si Lila, nakatayo sa harapan ko, hawak ang isa pang kutsilyo. Hindi ko alam kung paano niya ako naabutan, pero ang mga mata niya'y nagbabadya ng wakas. "Akala mo ba makakatakas ka, Ramon?" Tanong niya. Ang tinig niya'y kalmado pero mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Alam mo ba kung gaano katagal kong pinagplanuhan ito? Ang bawat hakbang, ang bawat detalye. Hindi ako nabuhay para lang magpatawad. Nabuhay ako para bumawi. Bago pa siya makagalaw, narinig namin ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang pulis. Ang ilaw mula sa mga sasakyan ay nagsimulang sumilay sa kagubatan at ang takot sa mukha ni Lila ay biglang nawala. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng lihim. "Hindi ako ang magtatapos sa iyo, Ramon, pero sisiguraduhin kong wala kang ligtas," sabi niya bago tumakbo palayo. Iniwan ako sa lupa, duguan pero buhay. Ang mga sirena ay papalapit ng papalapit, pero ang Missed Part 11 generation failed.